Hi, kamusta? I'm back. Yeah, nandito ulit ako after almost a year na ng last ng upload ko. So, naisipan kong gumawa ulit ng video kasi may ilan ako mga kakilala na nagtatanong saan ba maganda mag-invest. So, naisipan kong sige gumawa na lang ako ng video tapos ito na lang yung share ko sa kanila para isang explanation na lang, no? Papanoodin na lang nila to. So, before ako mag-start, gusto ko lang mag-disclaimer na hindi to financial advice. Personal opinion ko lang to and pwedeng magbago to over time kapag may mga bago akong natutunan. So, if clear yon, start ko na to. Ah, Gumawa ako ng ah, parang portfolio na kung saan pwede nating i-hold hanggang 2030 o 2032. Kasi tingin ko magpa-pump talaga to. So, pwedeng as early as now or sa 2026, pwede na nating start dahan-dahan mag-invest sa mga area na to. So, yung una, real estate. Pangalawa, stocks. Pangatlo, crypto. Okay? So again, this is not a financial advice. So do your own research. So yung number one, real estate. So since nasa Pilipinas ako, obviously Philippines yung mas madali mag-invest for me. So tingin ko kasi magbo-boom talaga ang Philippines. Kasi yung tourism dito napakalaki nung parang potential. So meron tayong beach, meron tayong mountain. So parang kapag nag-invest tayo sa real estate, lalo na sa mga tourist spots na hindi ganun kakilala pa, kahit malayo na lugar, tingin ko magbo-boom yung by 2030 or 32. Una, kasi tingin ko, pagdating nung time na yon, yung technology mature na. Like yung solar energy, mature na 'yun, baka mura na magpagawa nun, so hindi na tayo problema sa kuryente. Tas internet, mas confident ako dito na mas ano na siya, kaya na kahit saang parte ng Pilipinas. Kasi yung Starlink nga sa ngayon, pwede na, basta may dish ka. Pero yung SpaceX actually gumagawa na sila ng direct to cell. Ibig sabihin, using our phone, pwede na kaagad may internet ka sa kahit saang part ng Pilipinas. Kaya tingin ko maganda mag-invest ng mga real estate sa Pilipinas kahit yung malalayong lugar. And tingin ko rin, nauso na rin yung mga work from home and tingin ko madi-disrupt din kasi yung ano yung mga manufacturing company kasi nga sa humanoid, yung mga robotics. So feeling ko by 5 years to 7 years from now, mga tao nasa mga tourist spots sa mga beach, mountain. So more on nag-invest sila ng time sa creation. So or pagiging creative. So yun yung tingin ko. So number one, real estate. So 'di ba tatlo yung sinabi ko kanina, meron tayong real estate, stocks, and crypto. So one third ng investment ko ilalagay ko dun. Kunyari may 100,000 ako, so 33,000 ilalagay ko sa real estate. Parang, ipunin ko yun tapos ise-set aside ko siya dun. So pangalawa, stocks. For stocks, mas nakikita ko kasi yung upside ng AI companies. So, unfortunately, dito sa Pilipinas, walang Philippine stocks na ano, AI related. So, kaya sa akin, more on nasa US yung mga companies na yon. And kung fina-follow niyo na ako way back 2020, alam niyong super Tesla bull talaga ako. Parang super believer ako ng Tesla ever since. So, dun sa stocks investment, so 'di ba sinabi ko kanina may 100k kayo for example. So, yung another 33k nun, ilalagay ko sa stocks. And sa akin, ang ginagamit kong platform is actually Interactive Brokers. Kung saan nandun yung Tesla, nandun yung Samsung, itong ASML. So, itong mga tong company na to, AI related sila. Tapos more on sa semiconductor sila. So, ito yung mga companies na mas familiar ako kasi nga engineer ako ng isang semiconductor. So, mas naintindihan ko sila pagdating sa AI. Unlike kapag kunyari yung Palantir o yung ibang mga AI companies na hindi naman ako ganun ka-familiar, ang hirap for me to follow. So unlike ng Tesla, Samsung, itong ASML, lately ko lang din siyang pinag-aaralan. So more on ano siya, supplier ng mga makina para sa fabricate ng pinaka-advanced na AI chip. So kaya nandito rin siya sa portfolio ko. So pag i-divide ko siya, yung stocks investment ko, 80% sa Tesla, 9% sa Samsung, and 9% sa ASML. So sa Samsung naman kung bakit ako may 9% dahil sa partnership niya with Tesla. So kung naniniwala ako Tesla will be the number one company sa buong mundo by 2030,
Then yung mga company na nagsu-support sa kanya, magpa-pump din together with Tesla. So, nandun yung Samsung. And yung another 2%, yun na yung puwede ko i-risk. Yung tingin ko kahit mawala, okey lang kasi nga mababang percentage lang dun sa AI companies na, gusto kong maging expose yung portfolio ko. Okay. And last is crypto. So, again, kung pina-follow niyo ako way back 2020, super bullish ako sa crypto. So, ang gagawin ko dun sa another 33K from the 100K, if assuming na 100K yung investment natin. So, yung another 33K ilalagay ko ngayon sa crypto. So, yung 33K na yun hahatiin ko ulit yun into this. So, ang number one ko is Bitcoin. So, 80% lalagay ko sa Bitcoin kasi naniniwala ako ito yung blue chip, eh. So, kumbaga yung ceiling nito medyo hindi gano'n kataas unlike ng Sol and ETH, pero yung risk naman hindi rin gano'n kataas. So, kumbaga, high risk, high reward. So, basic naman yun sa investment. So, again, 80% sa Bitcoin, 9% sa Solana. Naniniwala kasi ako na yung pagiging mabilis ng Solana, pagiging marami niyang user, siguro gagawa na lang ako separate video about Solana. Pero, ah, mas nakikita ko kasi Solana yung magiging ano, parang execution layer ng crypto. So again, gagawa ko ng separate video for that. Mukhang hahaba pag in-explain ko pa. Ethereum, ito yung parang settlement. So para siyang blue chip din in a sense. Kaya medyo ka-level ng Solana yung allocation sa kanya. And last, Ron. So alam niyo naman na nag-Axie player din ako noon, and yung Ron talaga yung pinaka governance token na ng not really Axie but yung buong platform nila. So may separate video naman ako about Tron. Actually, na-upload ko na long time ago yun. So, you can watch that if you want. So, ganito ko i-allocate yung another one-third ng portfolio na pwede nating i-hold up to 2030 to 32. So, yun lang. And thank you for tuning in and hope to see you again next time. Bye!